Magandang araw sa lahat. Ngayon ay gagawa tayo ng presentation para sa instructional video para sa paggamit ng Sorbicalc Sorbet Returns Processing Plugin para sa AutoCAD. So, sa mga bago pa lang gumagamit ng Sorbicalc, ang Sorbicalc ay didesign natin para sa mga geodetic engineers na hindi masyadong marunong sa AutoCAD. So, ang Sorbicalc is talagang ina-streamline niya yung paggagawa ng Sorbet returns. So, sa Sorbicalc may 10-step workflow tayo na sinusunod. At for sure, pag na-follow natin yung 10-step workflow, ay nagagawa natin yung Sorbet returns processing natin. So, sa introduction para sa 10-step workflow using Sorbicalc, ito yung tandaan lang natin na gagawin natin sa pagpaprocess natin ng Sorbet returns. So actually, ang Sorbicalc ay bago pa lang, just developed, started March 2024. Then, after 3 months, napapakita ko to sa mga kaibigan ko and nagustuhan naman nila. So, we continue to develop Sorbicalc. So, sa lahat ng mga user dyan, may mga gusto kayong features, yung capability na idadagdag sa Sorbicalc. So, feel free to message me para ma-improve pa natin yung Sorbicalc. Okay? So, sa 10-step workflow, ito yung tandaan lang natin. So, ang Sorbicalc ay may toolbar na numbered into 1 to 10. So, pag napalo natin yung 1 to 10 na buttons ng toolbars, eh sigurado ko na matatapos natin yung workflow, 10-step workflow para pa-process ang Sorbet returns. So, estimated time for the whole process, pag sanay na kayong gumagamit, nasa 10 to 15 minutes lang. So, ganun kadali pag pa-process ng Sorbet returns using Sorbicalc. So, ito yung 10 steps. So, step number 1, filling up the Sorbet information. Dito natin encode yung mga lot numbers, claimants, yung location, pati yung mga title information, certificate of title information, yung mga date of survey, yung timeline, dito natin i-input. So, ito yung parang tedious part ng processing natin. Ito lang yung medyo mabusisi. Pangalawa is sa step 2, we set up the preferences. So, dito natin ilalagay yung scale, yung mga precision ng coordinates natin, kung ano yung gagamitin natin, either bearing or azimuth. Dito natin i-set up yung title blocks, yung template ng mga field notes cover, and so on. Then, the third step is drawing the subdivision lines. Dito natin i-design yung paano natin hahatiin yung lupa. So, yung mga subdivision lines, kung ilang yung area, saan yung subdividing line. So, dito natin gagawin yung designing of schemes. So, step 4, i-level natin yung mga parcel number. So, yung mga lot numbers natin, i-level natin lot A, 1-A. So, dito natin yung labeling and naming of parcels. So, step 5, i-level natin yung areas. Maglalagay tayo ng area bawat parcels, bawat sublots. So, step 6, dito natin i-define yung parcels, kung yung parcel na yun is mother lot. So, yung parcel dito, kung resultant lot ba siya, dito natin yung papangalanan yung sino yung claimant ng parcels. Kung gumagamit kayo ng ibang AutoCAD plugin, ito yung equivalent sa lot indexing nila. Okay? So, step 7, we create adjoining parcel lines. Dito natin i-define yung mga adjoining boundary lines. So, yung software ang
gagawa na ng layers, lahat ng layers dito sa workflow natin. So, no need to create your own layering kasi ang software na ay gagawa ng sarili niyang layering bawat objects. So, step 8, defining adjoining parcels. Dito natin i-define yung mga adjoining parcel names. So, importante to kasi dito natin i-define pati yung adjoining parcel lines na ipipick up ng pag-create ng narrative technical descriptions. So, at for example, create tayo ng mga sketch plan, individual sketch plan sa bawat sublots. So, hindi na natin kailangan i-level yan kasi yung Sorbet Calc na magpipick up ng mga adjoining parcel names. Okay, so step 9, we'll create the traverse. So, i-create natin yung traverse. I-draw natin yung traverse using picking or by input. I-encode natin kung may field notes tayo. So, step 10, ipaprocess niya yung lahat ng sorbet returns mo. So, yung DLSD, yung traverse computation, yung setting computation, yung lot data computation, i-create na ng Sorbet Calc using one-click button, yung plan mo, yung field notes and field notes cover mo, yung transmittal mo, i-create na ng Sorbet Calc. So, yun yung 10-step process ng Sorbet Calc. So, ito lang yung workflow natin. For sure, 10 button, 10 click, step by step, we can do the sorbet returns processing. Okay? See you in the next video.